Sheline patuloy pa rin na magpapaulan sa silangang bahagi ng Luzon, lalo na sa Southern Luzon, sa bahagi pa rin ng Bicol Region at sa bahagi ng Northeastern Luzon. Despite na medyo malinsangan sa Visayas at katamtaman na lagay ng panahon, ang bahagi ng Mindanao makakaranas ng mas maulap na himpapawarin dahil sa epekto pa rin ng southeasterlies o equatorial trough na bumabalandra mula dyan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Yung forecast sa solar wind, medyo umextend uli hanggang sa susunod na another na 2 araw. At expected na maglalaro pa rin ang STIO o wind velocity nito na posibleng umabot ng mahigit sa 300 to 400 km a second. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 25, 2024. Ang oras nating voice from may umaga ay alas 9:50 na ng umaga. Kaya kahapon, medyo partly cloudy ang mas madalas ngayon sa atin sa Metro Manila pero magiging gloomy pagdating sa hapon at magiging overcast din ang ating himpapawarin at paligid dito sa NCR. Magiging medyo mahangin po at wind breezy po ang ating forecast ngayong araw dahil sa umiiral na malakas na amihan. Despite na manipis yung kaulapan nito, pero yung bugso ng hangin ay medyo malakas ngayong araw at naramdaman natin yan since kahapon, mga folks. At kung titingnan natin sa ating graph analysis para sa lakas ng hangin dulot ng amihan, ay makikita natin from January 1 hanggang ngayong araw ay makikita natin na mas lumalakas na ngayon yung bugso ng hangin simula nitong January 20 onwards at hanggang kagahapon nga po ay umiral po ang umabot sa 108.8 km per hour yung bugso ng hangin. So ngayong araw ay in-expect natin na medyo windy po tayo na kasama ang cold breeze dahil po rito. Kaya asahan na lang po na magkakaroon tayo ng medyo mataas at medyo delikadong gale force winds sa mga baybay natin sa bansa, lalo na sa silangan at kanluran ng hilagang bahagi ng Luzon at sa buong silangan po ng ating bansa. So medyo delikado pong pumalaot kapag ganitong masyadong mahangin na kasabay ng cold breeze at gale force winds. So sa ating current conditions, despite na overcast, gloomy nga po tayo na may partly cloudy pero asahan mamaya ay magiging mostly cloudy po ang magiging madalas sa atin. Magiging dynamic po yan dahil pa rin sa umiiral natin na northeast monsoon o yung amihan na nag-accumulate pa rin dito sa bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at yung easterlies na medyo sumasalubong sa may Southern Luzon pa rin. Sa ating lowest temperature na initala kaninang 6:15 AM dito sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius na temperatura. Pero kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan kahapon ito ng hapon at 1:20 PM na umabot ng 32.3 degrees Celsius ang aming temperatura sa Caloocan. So medyo mainit-init po ang naranasan nating temperatura kahapon. At dahil na rin sa medyo matindi na rin ang sikat ng araw at hindi masyado naging maulap ang ating maghapon halos. Pero sa ating heat index, expected na medyo mababa pa rin at 38.1 degrees Celsius ang aming heat index since kahapon. Kaya kung ipagtatabi natin sa heat index ni Pag-asa, sa data feed ni Pag-asa sa aking webpage ay nangunguna ang Zamboanga Peninsula na nasa 42 degrees Celsius, ang pinakamataas na nasa danger level ang kanilang heat index. So, ibig sabihin lamang yan, the rest ay wala namang sumunod sa kanya sa Zamboanga del Sur na may pinakamataas na heat index. Expected yan dahil sa naging maalinsangan nga po ang ating katimugang bahagi pa rin ng bansa despite na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa PH6 past 24 hours naman, nangunguna, siyempre, ang Zamboanga Peninsula, despite na mataas din ang kanilang heat index na nasa 35 degrees Celsius ang kanilang air temperature. At sa lowest temperature naman, bumagsak na naman sa pinakamababang temperatura, ang Baguio City na nasa 12.6 degrees Celsius, na pinakamalamig na po na naman ito. At dahil nga sa bumalik ang ating amihan o northeast monsoon ay expected na bababa na naman ang kanilang temperatura. At napakamaginaw na naman ang nararamdaman. So expected na naman lalo na sa bahagi ng Benguet
na mas mababa. Siyempre, sigurado yan na maglalaro yan sa 10 to 11 degrees Celsius ang approximate ko dyan. Sa inulan naman ng Legazpi ay inulan sa kanila pa rin ng 150 millimeters na total rainfall. Well, nai-report na natin kahapon dahil nga po sa patuloy pa rin na accumulative na maulap dahil sa umiiral nga po na shear line kaya nagkakaroon na naman sila ng mga pag-ulan-ulan lalo na sa bahagi ng Southern Luzon sa may Bicol region and the rest ng Northeast Luzon area. Expected na po talaga yan hanggat mayroon tayong Northeast monsoon at sumasalubong na easterlies. Ganun talaga ang combination niyan. Kapag ganyan ang combination, talagang lagi talagang inuulan ang silangang bahagi ng bansa, lalo na sa bahagi ng Luzon. Sa ating at humidity, medyo drier tayo ng bahagya at 67%. Bumababa ito ng 2% since last hour. At naungusan na nga po yung huli kong highest atmospheric pressure. Ang huli kong naitala nung nakarang linggo ay ang pinaka-lowest na naitala sa amin ay 1,016 hectopascals. Ngayong araw ay nakapagtala kami ng 1,020 hectopascals. Mukhang pinakamataas ito kumpara nung nakaraang taon. Kung di ako nagkakamali, nasa 1,018 hectopascals lamang ang naitala namin kahapon. Well, i-double check natin yan Simula bukas, i-check po natin yan dahil ngayon hindi pa siya nag-update. Mga 12 AM pa po, mamaya o bukas ng madaling araw mag-update pa po yung ating yearly station time record. Sa ngayon kasi is ang naka-record pa lang dyan kahapon. Yung para ngayong araw, bukas pa po yan madaling araw mag-update. So malalaman natin yan kung ito na ang pinakamataas na atmospheric pressure na naitala ngayong taon dito sa amin sa Caloocan. Kasi kung di ako nagkakamali, ang pinakamataas namin last year is 1,018 hectopascals. At ngayon ay nasa 1,020 hectopascals. Ang pinakamataas ngayon na atmospheric pressure at maituturing kong pinakamataas ito sa amin sa Caloocan ngayong taon. Dahil panigurado sa susunod na buwan pa ay maaaring hindi na aabot sa 1,020 hectopascals. Pero tingnan natin, baka mas mahigitan pa niya ang 1,020 hectopascals na napakataas na high pressure area. So, medyo pagka ganito kataas kasi, makakaramdam kayo ng parang may pressure sa tenga natin na parang akala mo sumasakay tayo na elevator pataas ng isang mataas na palapag na gusali. Pag nakakaramdam kayo niyan mga folks, ibig sabihin lamang yan ay napakataas po ng atmospheric pressure. Lalo na dito sa amin sa Caloocan, sa posisyon ko medyo lower o halos sa kapantay lang ng sea level. Lalo na sa bandang Quezon City area, mas mataas po yung altitude sa kanila. Medyo mataas yung elevation, yun. Kapag medyo mataas ang elevation, expected na mas mataas din ang atmospheric pressure sa area na yan. So, expected maggaganito kataas, makakaramdam kayo ng parang pressure sa may tenga ninyo na akala nyo umaakyat kayo ng elevator. At ganun ang mararamdaman ninyo kapag ganito nakataas ang atmospheric pressure. At currently, nasa 1,019 hectopascals po tayo. So, medyo mataas ang pressure points na mararamdaman natin kapag tayo ay, lalo na kapag makakapansin kayo na medyo mataas yung pressure, yung tenga ninyo, mararamdaman ninyo yan. So despite niyan, yung ating high tide and low tide ay manatili pong mababa ang level ng karagatan pa rin natin at halos buong maghapon ay hanggang gabi na po, baka bukas na po kayo pwedeng pumalaot ng pangpang lang ng Manila Bay. Sa ngayon ay buong araw natin, mukhang malabo po. Kaya layo-layo po muna dyan sa may bandang West Philippine Sea muna kayo, at least sa may bandang malapit sa Bataan, kayo pwedeng pumalaot dahil nga po mababaw ang level ng ating tubig ngayong araw. At inaasahan mga bandang mamayang gabi pa at 9:40 PM pa magma-maximum high tide, mukhang malabo na pong makapaglayag niyan dahil madilim na po. So baka bukas tingnan na lang natin, pero dahil stationary po ang forecast natin, sa ating high tide and low tide status, kung sisilipin natin yung tides, ay mukhang hanggang magkakatapusan pa ng buong January na mababa ang ating tide levels. Ayun, yung level ng karagatan sa Manila Bay. Mukhang papasok na ng February, mukhang manatiling mababa ang ating level sa karagatan.
typically mapuro gabi, hapon o gabi na ang magiging mataas ang level ng karagatan natin. So mukhang malabo po. Ayan o, halos negative 0.3 palagi, negative 0.2, 0, negative 0.1. So wala, magtatapos ang ating buwan na manatiling low tide po tayo. So malabo pong makakapaglayag dyan sa pangpang lang ng Manila Bay. Talagang mukhang mananatili kayong malayo o sa may bandang West Philippine Sea kayo, pwede sigurong pumalaot at dyan lamang ang medyo malalim-lalim na. At bad news sa ating air quality ha, medyo moderate po ang ating air concentration na nasa index of 52 po. So magmas po tayo ngayong araw, medyo highly concentrated pa rin ang ating air pollution. Medyo maya-maya siguro baka magkaroon na naman ng klaro yan at magiging good quality na naman. Depende na lamang yan sa inyong lugar at depende na lamang yan sa concentration sa mga iba't ibang areas ng bansa. Pero sa ngayon, mukhang mataas at nasa moderate po tayo. Para sa mga sensitibo mga baga, magmas na lamang po para sa kaligtasan at para sa safety na rin. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at inasan lulubog ito mamayang 5:51 PM. At almost full moon na po tayo ha, 100% na nga po ang waxing gibbous ng liwanag na buwan. So maya-maya lamang o mamayang gabi, expected ang totally full moon na mamaya. At ang moon naman natin ay sisikat mamayang hapon at 5:26 PM at lulubog na ito kinabukasan na ng mag-uumaga na at 6:42 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at nitong Friday bukas ay magiging partly cloudy ang ating maghapon ngayong araw according dito sa ating VC weather forecast. So, ang tsansa ng pag-ulan, typically, isolated lamang dahil walang nakalagay na percentage. So, magiging isolated lamang ang magiging pag-ulan daw ngayong araw. At bukas, magiging partly cloudy naman ang ating maghapon. At ating highest and lowest temperature expected in 2 days, mula ngayong araw hanggang bukas, ay naglalaro sa 28 to 29 degrees Celsius. Ang highest at ang lowest temperature expected ay nasa 22 to 24 degrees Celsius. Well, dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis ngayong araw para sa mga gaganaping mga kaulapan at magiging pag-ulan pa rin. Well, stationary lamang, titingnan natin. Mula sa infrared heavy rain potential ay wala namang nakikitaan tayo na magkakaroon ng malakasang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero mga light to moderate showers ang mas madalas na aasahan nating mga isolated at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa bahagi ng Mindanao area. Dahil nga po sa southeasterlies o yung umiiral na surface trough mula sa near equatorial trough na ito na nagpapang-abot sa katimugang bahagi ng Mindanao na magpapang-abot sa buong Davao Region at sa Jen. So, ang areas na yan, asahan pa rin ng maghapon despite na very humid o hot humid po ang area na yan ng Davao Region at the rest ng Mindanao ay asahan din ang magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na pagdating ng hapon o ng bandang gabi. Despite niyan ay mababa lamang ang heavy rain potential na pag-ulan. Ay kung titingnan natin sa infrared VIR, yung responsible sa higher and low altitudes ng mga kaulapan sa ating satellite imagery na ginagamit. Pakikita natin yung high altitude clouds mula ay manggagaling yan sa bahagi ng equatorial trough. Ito yung southeasterlies na magdadala po ng mas maulap dyan sa bahagi nga po ng southern part ng Mindanao, lalo na ng Davao Region at Sorsogen. Pero madadamay din ang ilang bahagi ng Surigao at dyan sa may eastern part ng Mindanao hanggang dyan sa bahagi ng Davao de Oro at Compostela Valley. Magiging maulap po at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog nitong araw, typically sa hapon o sa gabi. So take note yan mga folks. Pero yung manggagaling naman sa Hilaga na sa northeast monsoon, o yung hanging amihan ay mas iiral naman sa bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na nagbubunsod ng pamumuo na naman o yung manatili ng ating shear line since kahapon. Ayan, na naibalita nga natin nung nauna kahapon. Hapon na nang i-report ito ng mga local media natin at ni Pag-asa. Pero kahapon pa lang ng umaga ay sinabi na natin na meron na tayong shear line. At dahil po dyan, nakakaranas kayo ng mga mas maulap na himpapawin na naman ang areas ng Southern Luzon and the rest ng Bicol Region. Siyempre, damay-damay na po ang parte ng Southern Luzon mula dyan sa bandang east portions ng Mindoro, dyan sa Marinduque. Siyempre, damay na ang Masbate, Romblon, at mga isla dyan ng Burias Island at ang papasok na yan ng buong Bicol Region. Mula Sorsogon na yan hanggang Catanduanes, Iriga at Camarines Norte.
Siyempre, kasama ang bahagi po ng Visayas area ay magiging katamtaman po at medyo maaraw at maalinsangan po ang iiral ngayong araw. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light drizzle rain showers ang masiiral dyan sa bahagi ng silangan ng Visayas, ang Samar Region at Leyte area. Pero sa kalurang bahagi ay magiging humid at medyo fair weather po tayo dyan at medyo maalinsangan po ang aasahan natin ng buong Panay, Negros at Cebu area. Siyempre, yung mga isolated rain showers po, naka-forecast yan, naglalaro sa 30 to 44% chance na uulanin, pero mga light to moderate ang iaasahang mga pag-ulan at hindi naman din po ito magtatagal. Magaganap lamang yan, depende sa magiging daloy po nitong malawak na ulapan na ito mula sa may bandang southeast portion ng Mindanao, mula sa equatorial trough na magpapakabot sa Visayas area. So expected po magkaroon ng mga ilang light to moderate rain showers. Pero mula sa may Southern Luzon, nabanggit na natin ang mas maulan po ang aasahan po dyan. Despite na wala namang heavy rain potential na aking nabanggit kanina, expected mga light to moderate showers po ang masiiral, lalo na ng mga taga Bicol Region and the rest ng Quezon Province, lalo na sa silangang bahagi ng Quezon Province. Damay na ang Polillo Island, probably, at maging ang areas ng Legazpi, Catanduanes at Sorsogon area. Siyempre, yung mga may ilang kalat-kalat na magpapakabot ng mga pag-ulan sa may Masbate na nabanggit ko na nga po kanina ay expected at madala na lamang ng pananggalang sa ulan, lalo na sa hapon o sa gabi, mga folks. Pagsapit naman ng bahagi ng Mimaropa, magiging maulap din, pero mas maalinsangan ang iiral sa may bandang Oriental Mindoro po, especially na mga taga San Jose sa Mindoro. Manatiling maalinsangan ang mas mataas po ang temperatura ninyo dyan, dahil umiiral po ang medyo extreme na drought index na po ang umaabot din sa inyo dyan sa may bandang Oriental Mindoro. So take note yan mga folks, at nagiging mataas na po ang tagtuyot. Kaya sa mga local government units natin sa Mindoro, wag po nating baliwalain. Paghandaan na po natin yan ng maaga bago pa dumating ang tag-araw natin. Habang malamig pa po ang temperatura sa buong bansa, dahil sa ating amihan ay medyo i-prepare na po natin. Dahil pag oras na dumating na ang dry season, dyan mararamdaman nyo po ang magiging epekto ng problema ng tagtuyot. Sa ngayon, nakokontrol pa dahil mababa pa ang temperatura natin, lalo na sa buong Luzon at Southern Luzon. Dahil medyo nakakaramdam pa tayo ng lamig na simoy ng hangin. May mga isang buwan at halos kalahati pa tayo para i-prepare ito, mga folks. Sa bagay, samantala sa may bahagi naman ng Palawan, magiging maliwalas din at medyo malinsangan din ang iiral. Pero iiral din ang mga light drizzle rain showers, lalo na sa kaduluduluhan ng Bataraza at Balabac area. And the rest ng bahagi ng Calayan Islands, magkakaroon kayo ng mga posibleng mga isolated rain showers pa rin, lalo na sa hapon, dahil sa medyo mataas na concentration ng trough dyan. At the rest ng bahagi ng kaduluduluhan ng Nara, maaaring umabot sa Puerto Princesa, so magdala na lamang na pananggalang sa ulan, anumang oras. Hindi naman din magtatagal yan, medyo bubugso lamang na saglit ang mga kalat-kalat na pag-ulan. And the rest ng buong Northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon, yung buong Cordillera, Batanes, Copong Islands, Cagayan Valley, at the rest ng Isabela, at the rest ng Quezon Province, dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora, pababa na yan ng Baler, magiging concentration pa rin o mataas pa rin ang concentration ng maulap dyan, at makikita natin sa satellite imagery ang makapal na kulapan nito dahil sa salubungan pa rin ng ating northeasterlies na magbubunsod po ng mas maulap, very gloomy at asahan din ang mga isolated showers. Pero as usual, pagdating sa kanluran ng bansa, kung sisilipin natin, nananatili pa rin napaka-dry pa rin ang areas na ito ng buong Ilocos Norte. Damay na ang areas ng Benguet, La Union, Pangasinan at Zambales at areas din ng Central Luzon, dyan sa may Tarlac, pababa ng Angeles, Pampanga at area ng Bulacan. Dadamay na po yan nabanggit na natin for many times na umiiral na talaga ang napakamalalang drought. Ayan kitang-kita maging sa ating true color satellite imagery. Halos walang kaulapan ang umiiral yan sa kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte hanggang Zambales na po yan. At damay na rin ang Central Luzon area sa Tarlac at sa bahagi ng Bulacan. Kaya dyan sa inyo, lalo na napaka-extreme na po ng drought level ninyo dyan dahil kung sisilipin natin,
yung ating vegetation and droughts. Kung babalikan natin, lagi kong inuulit-ulit pinapaalala po sa inyo na since nitong January 23, napaka-extreme na po ng drought o tuyot dyan sa area na yan ng Northwestern Luzon mula Ilocos Norte hanggang Pangasinan at Zambales. Damay na rin ang ilang parte ng Bulacan. Actually, ang NCR damay na rin at ilang portions ng southern part ng Luzon. Lalo na sa may Mindoro, lalo na dyan sa kaluran ng Mindoro. Ay makikita nyo yung west portion niya ay napaka-extreme na rin ng drought index classification dyan. So napaka-dry na po ng areas niya, nadadamay na rin ang ilang portions ng Coron, Palawan. So yung mga taga-government natin, NDRRMC, kilos-kilos na po at may budget at alam ko may budget na po tayong na-release dyan at naipasa ng Kongreso. Gamitin na po natin para sa rehabilitation ng maaapektuhang lugar sa nabanggit kong areas na yan, lalo na ng mga taga-Northwestern Luzon. Hindi po ako nagkukulang palagi. Last year pa po ako nagpapaalala na hindi dapat binabaliwala ito dahil pagdating po talaga ng dry season. Mamumblema talaga ang ating mga agricultural sector, lalo na sa kalurang bahagi ng buong Northwestern Luzon area. So, yan po yung ating pinapaalalahanan. Pulang-pula na po, Ibig sabihin, very dry na po. Kumbaga sa dry spell, sobrang tuyot na. Halos negative 4 na. Kung pagbabasehan natin sa DataVT Pag-asa, very negative 4 na po yung dry level niya. Ayan, kung pagbabasehan natin, ayan, pulang-pula. Ito po yun. So, at least alam na natin na mangyari kapag dumating ang tagtuyot natin. At kung sisilipin natin sa water vapor surface, makikita natin na mababa lamang ang level ng water vapor. At mapapansin natin, typically sa bahagi ng Mindanao ang medyo mas mataas ang concentration. So, expected po na despite na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Southern Mindanao, hindi riligtas ang bahagi ng Bicol region sa uulanin at kitang-kita ang medyo mataas na concentration ng water vapor sa Bicol region. Well, wala naman tayo magiging komento sa ating hydrological water reserves. Normal naman po lahat. At wala tayong magiging comment at makikita natin sa graph ay constant o stationary lamang yung level ng water level. Walang naging abnormalities. So, diretso agad tayo kung mayroong maasahan na heavy rain potential. At base sa ating general flood warnings and advisory mula sa DataVT Pag-asa, makikita nga may mataas na flood warning pa rin ang expected diyan sa bahagi ng Batanes Group of Islands and the rest ng Cagayan Valley at Apari, baging ng Cordillera Administrative Region. Sa may Bicol Region naman ay expected po yan na nakataas din po dahil nga po sa umiiral na shale line dyan at mula Legazpi expected po na asahan pa rin ang mga moderate and some heavy rain showers ang iiral ngayong araw. So ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag na sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Samantala, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, despite kami nakikita tayo na medyo mataas, at least naglalaro sa 30% to 40% na very shallow trough sa may bandang katimugan pa rin ng bansa. Dito sa may bandang equatorial area pa rin. So sa may bandang Indonesian Peninsula, asahan pa rin ang mga malawakang mga pag-uulan dyan at mas nakakaranas sila ng parang malahabagat season ngayon. Ang mga taga-Indonesian zones, yan, extended na yan hanggang bandang Malaysia na po yan. So, buong Indonesian Peninsula, mas makakaranas po sila ng mostly parang habagat po. At mataas po yung anomaly na designated na mga nadedetect kasi na possible development of low pressure area dyan sa areas na yan. Pero yung tsansa na magiging invest, probably ay very insignificant pa po. Sa ngayon na magiging isang ganap na bagyo ito o active low pressure systems. Sa ating global spectral model, nakikita natin na medyo may shallow trough na circulation na namumuo. Sa may labas naman ito ng PAR, katimugang parte ng ating bansa, dito sa may babandang Indonesian pa rin, yung medyo shallow circulation na to. Pero paglapit dito sa may bandang, dito sa may portions nito, ay ng Indonesia, magiging trough lamang at magdudulot lamang ito ng malawakang pag-ulan na madadamay ang katimugan na naman ng Mindanao, especially ng Davao Region at Sorsogon na naman. Ang forecast lock nito ay hanggang katapusan na po ng January 2024. So manatili pa rin iiral ang ating northeasterly sa
At mga pag-ulan-ulan dyan sa bahagi pa rin ng katimugan ng Mindanao, expected dyan dahil pa rin sa umiiral na southeasterly trough na magdudulot din may mga low pressure systems pa rin dyan. So, yung possible na may mabubuong low pressure o active low pressure area in west ay sa ngayon ay nanatiling mababa at imposible pa rin na may mabubuo yan sa ngayon. Despite na may mga ilang forecast na mga surface trough na nakikita sa katimugang bahagi ng Mindanao along dyan sa may Indonesian Peninsula. Of course, expected na po yan dahil dyan ang concentration ng water vapor at low pressure systems. Pero yung pamumuo ng bagyo napakababa at napakaliit talaga ng tsansa. Maging ng mga computer models, wala tayong masyadong nakikitaan na anumang significant na may bagyong mabubuo. Probably, mga sa susunod na buwan, malalaman natin kung may forecast na tayo kahit isa man lang na may mabubuong active low pressure area. So despite yan, manatiling mataas po ang alon natin sa buong silangan ng bansa, maging sa extreme Northern Luzon, sa lahat ng off-coast ng Northern Luzon, mula dyan sa may bahagi ng kanluran ng Ilocos Norte, Batanes Group of Islands at bahagi ng Cagayan off-coast. So maabot pa rin ng 2.5 meters ang taas ng alon sa loob ng 48 oras. Kaya sa mga malilit nating mangingisda, ingat po at kumari, wag muna po tayong pumalaot pa rin ngayong araw dahil delikado po ang pumalaot sa ganyang kataas na alon na umaabot po ng 2.5 meters hanggang 4 meters po ang taas ng alon, lalo na sa baybayin ng Bicol Region at Northeastern Luzon. At the rest naman ng kanluran dyan sa may bahagi ng Visayas, medyo kaya-kaya po pong lumayag dyan sa may bandang Panay Island of course at Negros of course at Mindoro. Maliban na lamang sa bahagi ng Zambales na wag lamang lalagpas at least mga 2 nautical miles para sa safety area, sa mga safe na lamang po na maapektuhan ng malaking alon at gale force winds dahil mabalakas po ang bugso ng hangin natin ngayong araw na umaabot ng mahigit 30 kilometers per hour. So medyo delikado pa rin pumalaot, lalo na kung malilit ang mangingisda natin at hindi kayo sama-sama mangingisda dyan, lalo na sa West Philippine Sea. Kumari, sama-sama po kayong mangisda, lalo na may kasama pang pambubuli ng mga Chinese militia at vessels dyan. Samantala ay nanatili pa rin extended yung naging forecast ng ating space weather observations since nung isang araw na ine-expect na arrival nito nung isang araw at hanggang kahapon. Pero yung significant impact, medyo naurong ito by January 26. So sa atin sa Pilipinas, expected ngayong araw, posible nating mararanasan ng hanggang G1, yung magnetic storm. Pero typically critical, naglalaro sa 4.67 ang kanyang KP index. So probably mga hanggang January 27, posible pa rin umabot sa G1 geomagnetic storm o KP5 index ang naglalaro sa forecast. So yung minor radio blackout, naglalaro pa rin sa 55% ang tsansa na umabot ang magkaroon tayo ng posibleng blackout lalo na sa northern polar na kung saan ay naapektuhan sila ng auroral activity o aurora borealis. So medyo pakiramdaman na lamang po at lalo na sa mga gumagamit ng mga telecommunication satellite imagery ng GPS, grids, or any kind of telecommunication na gumagamit ng radio frequency na nag-travel past ng at least mga 300 kilometer yung taas. Probably yung mga ganyang kataas, nagba-bounce back po o nag-re-repel yung transmission ng radio frequencies. Just in case, kung hindi naman masyadong malala pa, malalaman naman at magkakaroon ng epekto yan. Dahil sa ngayon, yung forecast hindi pa naman masyadong malala at mataas yung epekto nito since nung isang araw at kahapon. Pero aktibo pa rin kasi yung pag-emission ng CME hanggang kahapon po at patuloy pa rin na nagbubuga yung ating haring araw ng active CME. At kung titingnan natin by coordinates, ay nasa coordinates pa rin ito ng AR 3559 at 3561. So kung titingnan niyo sa mga official space weather broadcasters and monitorings, ay typically yung CME location nasa AR 3559 ay 3561 ang mas aktibo. Dahil yung region ng haring araw ay malaki po ang sunspot area, which is ngayong araw ay so far nasa kahapon,
Pero updated na to ngayong araw sa atin dahil UTC kasi, Universal Time Coordinate kasi yung oras nito. So, expected na nasa 108 po yung ating sunspot number ngayong araw. Medyo malawak pa rin at malakas pa rin yung magiging CME nito dahil malaki-laki pa rin yung lawak ng sunspot number. Bagamat wala pang nagiging epekto since kahapon ng hapon at gabi. At buong gabi, wala namang umaabot na R1 o yung M flare na solar flare so far. Pero anytime, magkakaroon na lamang ng active hanggang sa aktibo na geomagnetic activity. So, expected na apektado pa rin ng ionospheric range ang bandang Mid-Pacific. Damay na rin ang Pilipinas. Pero moderate lamang ito o very minor lamang. Di naman masyadong malala pa. Maging na mga affected ng northern and southern auroral activity. Yung solar wind, sa ngayon, mahina pa naman. Ngayong araw, base dito sa radial velocity natin, ay at least naglalaro lamang sa at least mga below 300 o mga 300 to 350 kilometers a second ang bilis. Maaaring bukas siguro, dito natin mararamdaman na hihigit sa 300 to 400 kilometers a second yung bilis ng velocity. Medyo kaya-kaya pa po, wag lang umabot ng mahigit 500 km sa second. Base sa stereo flight, sa stereo swing, mula sa stereo A at stereo B. Ano ba yung stereo A, stereo B? Yan yung pinaka-range closeness ng mga planeta, like let's say ng Mercury at Venus, kasama na rin ang Earth. So, yung swing na to, binabase lamang sa tatlong klase ng stereos. Pero iisa lamang yung trajectory, yung position lamang ng kung saan nakatoward sa atin yung pinaka-sunspots ng sun, doon magbabase po yung arrival ng plasma density. Kasi, kumbaga parang flashlight yan yung haring araw. Kung saan nakatutok. Kung saan rektang nakatutok yon yung sunspot, yun po ang mas mataas yung magiging possible plasma density at yung radial velocity o yung tama ng lakas ng hangin o yung space wind o solar wind na tatama sa ating magnetosphere. Ganun po yun. So, hindi po pare-pareho yan sa mga iba't ibang planeta or tinatawag na stereo A o stereo B na ginagamit ng NOAA. Yan po. So, hindi po pare-pareho. At kung titingnan natin, medyo makatamtamang mababa pa lamang sa Earth, pero sa dalawang stereos, medyo mas mataas. Hopefully, by 26 o bukas hanggang 27, hindi magbago pa rin ito mga folks, yung arrival ng solar wind o mula sa CME ng haring araw. Typically, kung titingnan natin dito sa graph, medyo hahawi lamang sa Earth yung pinaka-direct point ng pinaka-solar wind. Hindi siya masyadong direkta sa Earth. So, medyo good news siya, pero yung upper position niya, yung parang top view niya, rekta sa Earth. Pero yung complete direction niya, medyo slight lang siyang nakalihis. So, yung affected ng D-region absorption natin o delegated frequency, hindi naman masyado malala o medyo minor to moderate lamang. Lalo na sa apektadong area ng Australia at dyan sa may bandang Pacific. Hindi naman masyado malala. So, medyo good news yan. Hopefully, hindi pa yan lumala. At kung maaari man tumaas ito, ay posibleng umabot pa rin siya at least mga hanggang G1 geomagnetic storm siguro ang posibleng abutin nito o KP5 index yung forecast niya. Base naman sa 3-day KP index forecast naman, posible talaga aabot ng G1 geomagnetic storm hanggang sa susunod pa na 2 araw. So yung minor geomagnetic storm na nga ay yung minor radio blackout rather ay naglalaro sa 55%. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 25, 2024.
na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 25, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa gusto nyo malaman na detalye na hindi natin na-report ngayong umaga sa ating weather report ngayong araw. Makikita naman lahat ng detalye na gusto nyo malaman sa aking webpage at scroll nyo lamang dito sa left side para sa mga detalye na gusto nyo malaman. At lalo na sa real-time, update mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.